Hello. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At isang magandang umaga din po sa mga nanonood sa atin sa live. Noong nakaraang linggo po, natutunan natin na ang daan ni Kristo patungkol sa pananalangin. Kung saan nakita natin na bilang mga alagad niya, nararapat natin gamitin ang bawat pagkakataon para manalangin. Ngayong araw naman po, ang pag-aaralin natin ay isa pang mahalagang aspeto ng pamamaraan ng Panginoong Hesus. Ito ang pagpapatawad. Ito marahil lang isa sa mga utos ng Panginoon na napakahirap sundin. Hindi dahil imposible itong magawa, kundi dahil sa laki ng hinihingi nito mula sa atin. Kapag tayo po ay nasa loob ng simbahan, paring napakadaling kumanta para sa Diyos at sumunod sa Kanya, lalo na kapag patungkol sa pag-ibig at biyaya niya para sa atin. Pero kapag nasa labas na tayo at ang sitwasyon ay tungkol na sa pagpapatawad ng dahil sa pananakit at pagkakasala ng iba sa atin, biglang nagbabago ang ihip ng hangin. Parang ang hirap bigla sumunod sa Diyos. Biglang ang hirap magpatawad. Kung minsan, hindi naman po talaga issue para sa atin ang pagpapatawad. Kung maliit lang naman ang usapin. Hindi ito mahirap, lalo na kapag mapagpakumbaba naman ang nagkasala at kinikilala niya ang kanyang pagkakamali at pagkukulang. Ang totoo, nahihirapan lamang tayo kapag ang pinapatawad na natin ay ang mga taong hindi man lang alam na may nagawa na pala silang hindi tama sa atin. Lalo na kapag mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili, ayaw nilang kilalanin ang kanilang pagkakamali at ayaw nilang makipag-ayos sa atin. Kaya kung minsan may mga listahan tayo sa ating mga puso, doon natin itinatala at kinikimkim ang mga kasalanan ng iba. Tanda natin kung kailan nangyari iyon at sariwa pa sa ating memorya ang bawat detalye ng araw na iyon. Alam mo kung papaano nagkasala sa iyo ang taong iyon. For example lang po. Noong June 14, 2026, sa ganap na 3:30 ng hapon, si may kasalanan sa akin. Hindi ako pinansin. Ayan na. Kung kuha natin hanggang sa pinaka-specific na segundo, nililista natin ang mga taong may utang na loob sa atin at ang mga taong may atraso sa atin. Hanggang sa umabot sa walang-wala na tayo at napapasabi tayo ng wala na. Puno na ako. Hindi ko na pala kaya ang paparating. Hindi ko na kayang magpatawad pa. Ganyan na ganyan po ang nasa isip ni Pedro noong nagtanong siya sa Panginoong Hesus sa Mateo chapter 18 verses 21 to 25. Mateo chapter 18 verses 21 to 25 ang siya magiging batayang talata po natin ngayong umaga. Kung naroroon na po kayo, basahin po natin. Verse 21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niya magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inuutos ang hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa.
Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit, pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito at sabay sabing, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ayon po sa verse 21, lumapit si Pedro para magtanong kung ilang beses nga ba dapat magpapatawad ng mga kapatid na nagkakasala. Ang tanong niya, 7 po ba? Bakit 7? Ang naisip ni Pedro. Napakaraming numero ang pwede niyang maisip, pero bakit ang pinili niya ay number 7? Wala po akong maibibigay na tiyak na kasagutan. Pero sa kulturang Hudyo po, 3 beses bibigyan ng pagkakataon na nagkasala para makipag-ayos sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng 3 beses, kung hindi makita ng biktima ang sinseridad ng may sala, hindi na niya ito kailangang patawarin pa. Yun po ang sa kulturang Hudyo. Kaya sa punto ni Pedro, maaring iniisip niya na dahil 7 ay higit pa sa doble ng requirement ng kanilang tradisyon, baka naman sumang-ayon sa kanya ang Panginoon. Na para bang sinasabi ni Pedro na ang gagawin niya ay higit pa sa inaasahan sa kanya. Kaya baka naman hindi niya kailangang magpatawad pa sa pang-8. Naghahanap po siya ng limitasyon. Naghahanap si Pedro ng parang kota na kailangang maabot. At kapag naabot ang kota na yun, wala na. Sorry. Hindi po ba? Naghanap siya ng isang limitasyon. Ngunit, sa halip na masahihin ni Jesus ang kanyang ego, siya ay tinuwid niya sa pamamagitan ng pagsagot sa verse 22. Ang sabi po doon, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sa English po, yun ay 70 times 7. Ang tingin po ni Pedro ay okay na. Okay na yung nasa isip niya. Pero pagdating sa nasa isip ni Kristo, ito ay higit pa roon sa iniisip ni Pedro. Ibig sabihin po, kung mag-iisip man tayo ng isang random number, for example, 20 times, sabihin natin gusto mo 20 times ka lang magpapatawad. Ibig sabihin po, higit na mas malaki pa roon ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Ito rin po ang sinasabi sa Lucas chapter 17 verse 4. Lucas chapter 17 verse 4. Ang sabi po ay, kung 7 ulit siyang magkakasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Ito po ang sinasabi ni Kristo. Ang pagpapatawad ay walang limitasyon, kaya hindi na ito binibilang pa. Upang mas maunawaan po natin ang sinasabi ni Kristo, nagkwento siya ng isang talinghaga patungkol sa isang aliping may malaking utang. Dito sa kwento na ito, babaguhin ng Panginoon ang ating pananaw patungkol sa pagpapatawad. Ipapakita niya sa atin na ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa kung ilang beses ba dapat ito ginagawa, kundi kung ano ang basihan ng pagpapatawad.
Tuklasin po natin ito habang pinag-aaralan natin at sinasagot ang isang mahalagang katanungan. Paano nga ba makakapagpatawad ang isang alagad ni Kristo? Unang punto po, palaging mahabag. Ang sabi po sa verse 27, naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Bakit nga ba nasa ganitong kalagayan ng lalaki? Bakit kailangang patawarin? Ba't hindi na lang niya bayaran? Ang sabi ng ating kwento, ang taong ito ay may utang na milyong-milyong piso. Sa original na teksto po, sa Griego, ito ay 10,000 talents. Na kung susumahin, sa panahon natin ngayon, ito po ay katumbas sa almost 200,000 working years ng pagtatrabaho. Ibig sabihin po, kung ang alipin na ito ay nagtatrabaho ng labor, or sabihin natin 450 pesos per day, tapos ipagtatrabaho niya ang bawat araw, maliban sa weekends, sa holiday, sa sick leaves, at sa mga emergencies, aabot po ng 200,000 taon bago siya makatapos magbayad ng kanyang utang. Idagdag pa po natin na nung i-translate ang MBB tag or ang Tagalog version ng Bible, mas competitive pa po ang Philippine peso noon. Kaya milyon-milyon pa lang ang nakasulat. Pero kung i-convert po natin ang exact value ng 10,000 talents today, ang value nito ay close to 27 billion pesos. Kaya malinaw na wala siyang pambayad. Kasi naman, sino ba namang ordinaryong tao ang may pambayad sa ganito kalaking utang? Imposible, hindi po ba? Ang sabi pa dito, kahit ipagbili lahat ng meron siya, ay hindi ito sasapat. Kaya pati siya, asawa niya, mga anak niya, ang buong buhay ng kanyang buong pamilya, ang ipagbili ay kulang pa rin ito para lang siya makabayad. Malinaw sa kwento na ang taong ito ay wala na talagang pag-asa at walang kakayahang iligtas ang kanyang sarili. Pati ang kanyang pamilya mula sa pagkakautang na ito. Ang sitwasyon niya ay lugmok at wala na siyang patutunguhan pang iba kung walang sasagip sa kanya. Excuse me po. Tingnan po naman natin ang naging reaksyon ng alipin sa verse 26. Verse 26 po, ang sabi doon ay, lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Kung tatanungin ko po kayo, hindi po ba't katawa-tawa ang sitwasyon ng alipin? Sabihin natin, sa inyo siya may utang, tapos 200,000 taon bago siya makabayad. Tatanggapin mo pa kaya ang kanyang pakiusap? Di po ba? Walang katanggap-tanggap na mabibigay na rason para maging logical ang hinihingi ng alipin. Imposible ang kanyang hinihingi. Nangangako siya ng isang bagay na kahit kailan hindi niya kayang panindigan. Kaya dito ngayon papasok ang habag na ipinakita ng hari. Nasa hari na sana ang karapatan magalit at hindi kaawaan ang taong ito, makatarungan ang hari sa kanyang paniningil dahil malaki talaga ang utang sa kanya. Ngunit, kita at alam ng hari ang kalagayan ng lalaki. Lugmok, nagmamakaawa at walang pag-asa sa kanyang sarili. Kaya hindi galit o katarungan ang nanaig sa puso ng hari, kundi awa. Naawa ang hari sa alipin. Mga kapatid, ito po ang isipin natin. Ang hinihingi ilang sana ng alipin ay karagdagang panahon para makapagbayad. Pero dahil sa habag ng hari,
ang tinanggap niya ay sobra-sobra pa roon ang kapatawaran sa kanyang mga utang. Ganoon po pala iyon. Kapag ipinagkaloob mo ang habag, hindi lamang yung hinihingi niya ang ibinibigay natin. Kung maaari, ibinibigay din natin pati ang hindi nila inaasahan, ang higit pa sa kanilang hinihiling. Pero pansinin po ninyo ito. Nang maawa ang hari at pinatawad niya ang utang na bilyon-bilyon, hindi naman ibig sabihin bigla na lamang naglaho ang utang. Bigla nag-zero na lang bigla. Mayroon pa rin nawalan. Sino ang nawalan? Ang hari. Dahil inako ng hari ang pagkakalugi. Ganito po ang pagpapakita ng habag. Ang habag ay hindi lang basta pagpapakita ng awa. Ay, kawawa naman. Ito ay ang kusang loob na pag-ako sa sakit at lugi para lang mapalaya ang taong nagkakasala sa iyo. Kapag tayo po ay nagpapatawad na may habag, para na rin nating sinabi, may utang ka sa akin at dahil doon nasaktan mo ako, pero dahil sabi ni Kristo, hindi ko na ililista ang mga utang mo. Magpaparaya ako, huwag ka lang mabilanggo sa galit ko. Ay sana all. Yun po ang tunay na pagpapatawad, ang hindi hayaang manaig ang galit sa ating puso at tingnan ang kahabag-habag na kalagayan ng ating kapatid at magpatawad. Wala na siyang utang sa atin. Nasa hari ang buong karapatang ipakulong ang alipin, pero ipinakita niya sa atin na dapat habag ang unang manaig sa atin. Dapat tayo laging mahabag. Katulad nito, ang daan ni Kristo ay hindi parating pagtingin sa mga ginawang kasalanan ng iba sa atin, kundi ang parating pagpili na tingnan ang mga kahinaan ng iba at pakitaan sila ng biyaya at hindi parusa. Tanong po, makatarungan po ba tayo kung tayo ay maniningil sa mga may utang sa atin, mga taong nakasakit sa atin, mga taong nagkasala sa atin? Makatarungan po ba tayo? Opo, siyempre naman, wala pong masama kung hahangarin natin ang katarungan na para naman talaga sa atin. Pero ang natutunan natin mula pa sa simula ng Ways of Christ series ay ito: ang isang alagad ni Kristo ay hinahangad ang maging katulad ni Kristo. Kaya sa aspeto ng pagkakasala ng iba, kung si Kristo ay nagpapatawad, ang isang alagad ni Kristo ay pipiliin ding magpatawad. Una, bago ang kanyang sariling katarungan. Kapag tiningnan po natin ang ating kapatid ng may galit, sadyang hindi natin siya mapapatawad kasi nangunguna yung galit sa ating puso eh. Pero kung titingnan natin siya ng may habag, doon po magsisimula ang proseso ng pagpapatawad sa iyo. Ang pagbitaw sa mga utang ng iba sa atin. Kinakailangan muna nating matutong maawa bago tayo matutong magpatawad. Pangalawa po, palaging tingnan ng tama ang kasalanan. Palaging tingnan ng tama ang kasalanan. Sa unang puntos po, natutunan natin ang bilyong-bilyong utang ng alipin. Pero nahabag ang hari sa kanya at siya'y pinatawad. Ngayon naman po, titingnan natin kung ano ang nangyari pagkatapos. Bumalik po tayo sa verse 28 to 30. Ang sabi po doon, ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa-lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabing, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.
Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Pansinin natin, pagkatapos siyang mapatawad sa napakalaking utang, nakita niya ang kanyang kasamahan sa labas, ang kapwa-alipin po na ito ay may utang rin. May utang rin ito yung kasamahan niya, pero hindi sa hari, sa kanya mismo. Ano ang kanyang ginawa? Nahabag din ba siya katulad ng hari sa kanya? Hindi. Sa halip, agad niya itong sinakal at ipinakulong hanggang makabayad. Tanong po ulit, curious lang. Sa atin po ba, ilang daan pong piso kaya ang pwede mahiram bago tayo manakal? Tanong lang, baka naman po pwedeng makahiram kahit konti. Biro lang po. Pero huwag naman po sana tayong umabot sa puntong may mababalitaan na lang po tayo na dalawang magkapatid na nagkakademandahan at nagkakasiraan ng dahil lamang sa ilang daang piso. Dito natin makikita kung gaano kalala at kabaluktot ang naging reaksyon ng alipin. Baluktot po kasi ang kanyang pananaw sa pagkakautang. Sa isip niya, yung ilang daang piso na utang sa kanya, na utang ng kanyang kasamahan ay napakalaking bagay na hindi na niya kayang patawarin pa. Habang tuluyan niya nakalimutan na kagagaling lang niya sa hari na nagpatawad sa kanya ng bilyon-bilyon. Sa tao pong ito, ganoon na lang kahalaga ang ilang daan na kaya niyang ipagpalit ang kalayaan ng kanyang kapwa para lang makamit ang hustisya. Hindi niya nakita ang laki ng kanyang utang sa hari. Isang grabing utang na aabutin ng 200,000 taon bago mabayaran, na magiging pasanin ng kanyang mga anak kahit hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan. Kaya kung tutuusin, ito po ay pangwalang hanggang parusa. Ang kasalanan po ng alipin ay hindi simple. Ito ay direktang paglaban sa haring may otoridad sa kanya. Alam naman po natin, ang magkasala sa hari o kaya sa presidente ay isang napakabigat na paglabag. Kaya kung titingnan natin, nagmumukhang maliit ang kasalanan ng kanyang kapwa in comparison. Ang aliping ito ay isang hamak lamang na alipin sa harap ng kanyang hari, pero pinatawad siya ng walang kondisyon at ng dahil lamang sa habag. Kung ilalapat po natin ito sa ating sariling kalagayan, ganyan din kalaki ang ating kasalanan sa Diyos. Nagkasala tayo sa isang haring banal at perpekto na namumuno sa ating lahat. Ngunit, sa halip na parusahan tayo ay pinatawad rin ng walang kondisyon. Kaya kung ang banal na Diyos nga ay nagpapatawad sa ating mga napakalaking utang, sino tayo para maningil sa mas maliliit na kasalanan ng ating kapwa? Sino tayo para magalit ng wagas at hindi magpatawad sa katulad din nating makasalanan? Ang problema po kasi ng alipin, hindi niya naisip na kung pagbibigyan niya lang sana ang kanyang kasamahan, kaya niya siyang bayaran sa loob lamang ng ilang araw. Habang siya naman, kahit ipaglingkod niya ang kanyang buong buhay, at kahit bigyan pa siya ng Panginoon ng mahabang buhay, ay mamanahin pa talaga ng kanyang mga anak at apo ang kanyang mga utang kung siya ay sisingilin ng hari. Kung minsan, ganito rin po tayo, biased. Kapag tayo nagkakasala sa Diyos o nakakasakit sa ating kapwa, ayaw natin na ang kasalanan natin ang mahuhusgahan at mapaparusahan.
Pero kapag ibang tao ang nagkasala, agad tayong kumukuha ng magnifying glass at itinututok natin sa mga kasalanan nila. Bigla natin pinapalaki ang kasalanan nila at bigla natin sinusuri ang bawat detalye. Tama po, mali. Di ba po, ganun? Nakakalimutan natin na sa ibang yugto ng buhay natin, tayo rin naman ay nakasakit sa ating kapwa. Nagdadahilan tayo kasi gusto natin mabigyan parati ng pangalawang pagkakataon. Katulad ng mga kasabihang, ay, tao lang ako, nagkakamali rin. Ay, hindi ko po yun inasadya. Sa kasalanan ng iba, ang hangad natin katarungan. Pero sa sarili nating mga kasalanan, ang gusto natin ay second chance. Sana all may second chance. Pakisabi po sa ating kapatid, huwag ganun kapatid. Ano po ba ang tamang pananaw? Alalahanin natin ang sabi sa talata ay kapwa alipin. Katulad nila, kung papaanong sila ay alipin, tayo rin ay mga alipin ng ating hari, ang Diyos. Kung papaanong ako ay lingkod, ikaw ay lingkod, lahat tayong magkakapatid ay lingkod sa ilalim na nag-iisang hari. Kung ganito ang ating pananaw, hindi tayo madaling mahuhulog sa pag-aakaling biktima tayo palagi ng pagkakasala ng iba. Dahil ang totoo, tayo rin naman ay araw-araw na nakakasakit at patuloy na nagkakasala. Kaya nga kinakailangan natin magpatawad sa iba dahil maging tayo man ay nangangailangan ng awa, ng biyaya, at ng pagpapatawad ng Diyos. Kapag tama po ang ating pananaw sa kasalanan, hindi na tayo nagiging prideful o mayabang. Mauunawaan na natin na wala tayong maipagyayabang sa ating sarili kasi pare-pareho lang tayong makasalanan. Nawawala po ang ilusyon na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Isang katotohanan na makakapagdalasang tunay na pagpapakumbaba sa ating mga puso. Ibinababa natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at ng tao. Hindi na natin ito tinatratong kompetisyon ng pabutihan. Humaharap na tayo sa realidad na tayo man ay parehong makasalanan at nangangailangan ng habag ng Diyos. At kapag na-realize natin kung gaano kalaki ang utang natin sa Diyos na Kanyang pinatawad kumpara sa nagawang kasalanan ng iba sa atin, mas nagiging madali ng bitawan at patawarin ang barya-baryang utang ng ating kapwa sa atin. Patatlo at panghuling punto po. Palaging alalahanin ang pagpapatawad ng Diyos. Palaging alalahanin ang pagpapatawad ng Diyos. Kung babalikan natin ang talata, na mangyari ang komprontasyon ng dalawang alipin, hindi sila nag-iisa. Ang sabi ng kwento, saksi ang iba pang mga alipin at sumama ang loob nila sa kanilang nakita. Siyempre, sino po ba naman ang hindi aalma sa ganitong kawalang awa? Pero dahil wala silang kakayahang mamagitan, isinumbong na lamang nila ang lahat sa hari, na siya rin namang nagalit ng husto na marinig ang ganitong balita. Kaya't ipinatawag niyang muli ang lalaki at hiningan niya ito ng paliwanag. Makikita po natin ang sinabi ng hari sa verse 32 and 33. Ang sabi po doon ay, ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Bakit ito ginawa ng lalaki?
Gayong siya man ay pinatawad sa pagkakautang na mas malaki pa roon. Ano po ang nangyari? Kulang pa ba ang ginawa ng hari para sa lalaki? Hindi naman. Pero kung hindi hari ang nagkulang, na kanino ang pagkukulang? Malinaw po na ang alipin ay ayaw magpatawad ang may pagkukulang. Ang lalaki po ay mabilis nakalimot. Hindi siya tumanaw sa pagpapatawad na naranasan niya. Hindi pa yung literal na nawala yung kanyang memorya, ha? Baka yun ang iniisip natin. Kundi parang hindi siya natuto sa kanyang karanasan. Hindi niya pinahalagahan ang ginawa ng hari. Kaya para bang walang nangyari at maliit na bagay lamang iyon para sa kanya. Ang expected po natin sa laki ng kanyang utang na pinawalang halaga, dapat sana ay tumimo ito sa kanya. Pero hindi. Hindi tumimo ito sa kanyang puso't isipan. Sa halip, ang mismong sitwasyon kung saan nakaranas siya ng biyaya mula sa hari at siya pang ginamit niyang armas para ipagkait ang biyaya sa iba. Ang ginawa po ng lalaking ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito po ay malupit. Ang sabi pa ng hari ay, napakasama mo. Isang ekspresyon na nagsasabing ang ginawa ng lalaki ay hindi lang simpleng masama, kundi ito'y sukdulan ng sama. Bakit po ganoon na lamang ang galit ng hari? Dahil nakita ng hari ang kawalang utang na loob ng lalaking ito. Hindi pinahalaga ng alipin ang pagpapatawad sa kanya. Sa isang taong pinatawad sa kanyang pagkakautang, hindi po ba't maliit na bagay na lamang ang tumanaw ng utang na loob? At bilang pagtanaw sa pagpapatawad sa kanya ng hari, hindi ba't dapat nagpatawad rin siya sa iba? Pero hindi. Hindi niya ito ginawa. Ang pinakamalaking insulto po sa mga tao nagbibigay sa atin ay ang hindi pahalagahan ang mga bagay na ibinibigay nila. Uulitin ko po, ang pinakamalaking insulto sa mga tao nagbibigay sa atin ay ang hindi pahalagahan ang mga bagay na ibinigay nila. Kitang-kita po natin na mababaw ang pagpapahalaga ng alipin. Sa ginawa ng alipin, para na rin niyang isinampal pabalik sa hari ang habag na kanyang natanggap at sinabing, salamat sa iyong habag at biyaya sa akin, pero mali ka, mas tama ang nasa isip ko. Mga kapatid, ito po ang mabigat na katotohanan. Sa ating buhay pananampalataya, ang pinakamalaking insulto sa habag at biyaya ng Diyos ay ang masayang tanggapin ito habang ipinagkakait naman natin ito sa iba. Ang hindi natin pagpapatawad in reflection sa laki at dami ng nagawa nating kasalanan na pinatawad ng Diyos sa atin ay isang lantarang pagwawalang bahala sa biyayang naranasan natin mula sa Kanya. Gawin kaya sa atin ng Diyos iyon, yung ginawa ng hari sa alipin na ayaw magpatawad. Ano kaya kung every time na ayaw natin magpatawad, ay balikan tayo ng Diyos at sabihin, napakasama natin, at dahil dun ay binabawi na niya muli ang kanyang pagpapatawad sa atin. Na sa halip na biyayang ibuhos niya sa atin ay ang lahat ng karapat-dapat na parusa na para sa atin, na nababagay sa atin. Napakabigat isipin, hindi po ba? Pero salamat sa Diyos dahil hindi siya ganoon. Patuloy ang pagbuhos ng kanyang biyaya sa atin kahit tayo ay hindi karapat-dapat. Sa pagpapatawad ng hari,
Ang laki ng naranasang ginhawa ng alipin noong makalaya siya sa kanyang pagkakautang. Nabasa naman po natin, nakakalabas lang niya mula sa trono ng hari. Kahit tayo po siguro, kung malalagay tayo sa kanyang posisyon, yung makabayad sa utang ay malaking kawalan na po sa isipan, hindi po ba? Ano pa kaya yung patawarin ka na lamang sa pagkakautang? Hindi ka na pagbabayarin. Nawalan ka na nga ng isipin, hindi pa nabawasan ang pera mo. At wala ka ng utang pa. Ay talagang paldo. Pero hindi. Hindi ginamit ng ayos ng lalaking ito ang bagong kalayaan na tinanggap niya. Sa halip na maging mapagpasalamat at maging mahabagin sana siya, sa kalupitan at sa kasamaan nagtungo ang isip niya. Pakisabi po ulit sa ating katabi, huwag ganun. Inuna ng lalaki ang kanyang sariling hangarin. Nang hinayang siya sa kakaunting pera na hindi na ibalik sa kanya. At sa paghahangad niya rito, ang nawala sa kanya ay mas malaki. Kung nagpatawad sana siya, magtatagal na sana ang kanyang kasiyahan. Pero hindi, inudlutan niya yung saya na kanyang-kanya na sana. Ang kahihinatnan po ng lalaki ay makikita natin sa verse 34. Na dahil sa kalupitan niya, nagalit ang hari, kaya't ipinakulong siya hanggang mabayaran niya ang kanyang buong utang. Ang sabi po sa ibang salin, ang salita ng Diyos, ang sabi po ay, binigay siya sa mga tagapagpahirap sa bilangguan hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Kita po natin, hindi lamang siya ikunulong, pinarusahan pa siya hanggang siya ay makabayad. Ito po ang nakakatakot na realidad ng kawalan ng pagpapahalaga at kawalan ng pagpapatawad. Akala ng lalaki, panalo siya sa ginawa niya. Akala niya noong patawarin siya ay tapos na iyon, ay yun ang akala niya. Ang totoo, ang pagpapatawad ay biyaya lamang sa kanya. Ito rin po ang sinasabi sa Roma chapter 4 verse 7. Roma chapter 4 verse 7, ang sabi po doon ay, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Isang pagpapala po ang pagpapatawad. Sa ginawa niya, ang pagpapatawad sa kanya ay nawalan po ng kabuluhan. Ang pagpapatawad na hindi niya deserve noon ay mas lalong hindi na niya deserve ngayon. Pinarusahan siya ng dahil sa kanyang kalupitan sa paraan na ginamit niya sa iba. Sayang, dahil pinili niyang hindi magpatawad, binawi sa kanya ang biyaya at tuluyan siyang ibinalik sa kanyang pagkakautang. Sa atin po, kung magtatanim tayo ng galit, kung hindi tayo magpapatawad dahil iniisip natin na hinahabol lang naman natin ay katwiran, mabibigo po tayo. Akala natin ay nagiging mabuti tayo kung hahangarin nating pabayarin sila sa kanilang utang sa atin. Akala natin tama lang na ipakulong sila, pero ang totoo, akala lang natin yun. Ikinukulong natin ang ating mga sarili sa bitterness, sa stress, sa galit, at sa kawalan ng kapayapaan. Pinaparusahan natin ang ating sariling isip at katawan. Araw-araw tayong pinapahirapan ng sarili nating galit.
Ayaw po natin makulong ng dahil sa kawalan ng pagpapatawad. Kahit huwag natin itong ipagkait sa iba. Magpatawad tayo, hindi dahil talunan tayo. Magpatawad tayo dahil tumatanaw rin tayo sa unang nagpatawad sa atin. Sa atin pong pagtatapos, gusto ko lang pong tingnan natin ang panalangin ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 6, verse 12. Mateo chapter 6, verse 12. Kung naroroon na po tayo, ang sabi po dun ay, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya naman ng aming pagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kung makikita po natin, napakabigat pong panalangin ito. Kung uunawain natin, hinihiling natin sa Diyos na patawarin niya tayo sa parehong sukat na nagpapatawad tayo sa ating kapwa. Paano kung madamo tayo? Paano kung ayaw natin ibigay sa iba? Paano tayo hihingi ng awa sa Diyos kung malupit tayo sa iba? Kapag sa ganitong paraan po natin ito tingnan, ang pagpapatawad ay hindi na lamang nagiging opsyon para sa atin. Ito ay tatak ng isang taong tunay na nakakakilala sa habag ng Diyos. Dahil hindi pwede sa isang alagad ni Kristo na masaya siya sa biyayang tinatanggap niya habang nagiging malupit naman siya sa iba. Tandaan po natin na hindi lamang sa loob ng kapilya nakikita ang ating pananampalataya. Ang mata ng mga tao sa ating paligid ay parating nakamasid. Nakikita nila kung papaano natin tratuhin ang mga taong nagkasala sa atin. Sa paglabas po natin sa mga pintong ito, at sa pagharap muli sa mga taong nakasakit sa atin, nakasamaan natin ng loob, at nagkasala sa atin, gaano man kalaki o kaliit iyon, dalhin po natin parati ang mga katotohanan ngayong umaga. Palaging mahabag, alalahanin natin na ang laki ng utang na nakansela ng dahil sa habag ng Diyos. Palaging tingnan ng tama ang kasalanan, ibaba natin ang ating mga sarili at alalahanin na tayo man ay kapwa alipin lamang. Wala tayong karapatan maningil ng kasalanan kasi maging tayo ay makasalanan. Palaging alalahanin ang pagpapatawad ng Diyos. Alalahanin na may dakilang Diyos na unang nagpatawad sa atin, kaya magpatawad rin tayo sa iba. Kaya ngayon, kung papasok man sa isip natin ang mga taong may kasalanan sa atin, ipanalangin na lamang natin sila. At ikaw na nananatiling nasasaktan, gamitin po natin ang bawat pagkakataon para makapanalangin, katulad ng topic natin last week. Huwag nang magalit pa at bitawan ang mga atraso nila. Huwag na natin silang hintayin pang humingi ng tawad. Tularan natin ang Hari, ang Diyos na siyang hindi naghintay bago siya nagpatawad. Pinatawad niya tayo kahit malaki ang kasalanan natin sa Kanya. Katulad ng sinasabi sa Roma chapter 5 verse 8, namatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ginawa niya ang lahat sa krus nang walang kondisyon noon dahil mahal niya tayo mula noon hanggang ngayon at nahahabag siya sa ating kalagayan. Ang daan po ni Kristo ay hindi paghingi ng tawad habang naninikis naman tayo sa iba. Ang daan ni Kristo ay pagkilala na tayo man ay makasalanan at may kakayahang magkamali at parehong nangangailangan ng habag at biyaya ng Diyos. Burahin ang mga kasalanan ng ating kapwa sa ating puso't isipan, patawarin sila at palayain natin ang ating mga sarili. Sa huli,
ang mga alagad ni Kristo na tunay nakakaintindi sa pagpapatawad ng Diyos ay ang siyang mga taong handang magpatawad sa iba. Magandang umaga po muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon.